Isang nakakagimbal na katotohanan ang ating isisiwalat ngayon na ito ay hindi alam ng karamihan ng mga Muslim. Dahil binabanggit ni Muhammad na si Jesus Christ ay mas mataas sa kanya at si Jesus Christ ay kapantay ng Panginoong Diyos, o sa kanila ay tinatawag nilang Allah, na ito rin ay nakasulat sa kanilang libro na Quran. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Atin lang liliwanagin, hindi tayo naniniwala na ang Quran ay revelation ng ating Panginoong Diyos, dahil naniniwala tayo na ang Biblia, ito ang totoong salita ng ating Panginoong Diyos. Ngunit atin lang titignan ang isang katotohanan sa libro ng Quran na mismong si Muhammad, na propeta ng mga Muslim na sobra nilang nirerespeto at pinupuri bilang kanilang propeta, ay binabanggit niya sa kanyang sulat sa Quran na si Jesus Christ ay mas mataas sa kanya sapagkat si Jesus Christ ay kapantay ng Panginoong Diyos. Liliwanagin ko rin na ang Diyos ng Quran na si Allah ay hindi natin ito pinaniniwalaan, sapagkat ang Diyos sa Biblia lamang ang ating pinaniniwalaan. Ngunit ito lamang ay para sa ating pag-aaral patungkol sa katotohanan ito. At pasintabi lang sa mga kaibigan nating Muslim, hindi ito patama sa inyo, kundi atin lamang isiniwalat kung ano ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At isa pa sa ating klaklaruhin na ang Jesus Christ ng Quran ay hindi ito ang Jesus Christ ng banal na kasulatan, sapagkat binabanggit ng mga Muslim na si Jesus Christ ay isa lamang human being at hindi siya isang divine nature. Ngunit binabanggit sa banal na kasulatan ang ating Panginoong Hesus ay may divine nature at siya rin ay human being. Ngunit ang nakapagtataka, bakit binabanggit ng Muhammad na si Jesus Christ ay divine? At saan natin ito mababasa? Sa Quran. Halika, atin itong siyasatin. Isang katotohanan na ang libro ng Quran ay dinidemote ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil siya ay binabanggit bilang isang tao lamang. But at the same time, nagbibigay ng assertion ang Quran na ipinapakita na si Jesus Christ ay higit pa sa pagiging tao. Siya rin ay higit sa servant na pinabanggit sa Quran, at napakaklaro na siya rin ay higit pa kay Muhammad. Ngunit equal siya sa Allah, ang kinikilalang Diyos ng mga Muslim. Nasusulat kasi na si Jesus Christ ay human being lamang sa Quran, but at the same time, sinasabi na siya rin ay kapantay ng Diyos. At ating i-focus ang patungkol sa bagay nito. At ating tumbasahin sa Surah 3 ayat 45 o Surah chapter 3 verse 45. Ito ang binabanggit dito. When the angel said, Mary, God gives thee good tidings of a word from him whose name is Messiah, Jesus, son of Mary. High honored shall he be in this world and the next, near stationed to God. Gusto ko lang liwanagin na si Jesus Christ, mga kaibigan, ay ang salita o word galing sa Panginoong Diyos, na ito rin ay binabanggit sa libro ng John chapter 1 verse 1 na si Jesus Christ, siya ay nagkatawang tao. Siya ang salita, the word of God. Kaya naman nandito, mga kaibigan, ang salitang word sa surah na galing or ibig sabihin from him na tumutukoy sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin nito sa Arabic ay kalimat minhu, ismuhu, na ibig sabihin whose name is Messiah. At ang kanyang identity, si Jesus Christ, ay Messiah. So ibig sabihin, ang word ay isang person na naging flesh na tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. At binabanggit sa John 1 verse 14 sa banal na kasulatan, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalulhatiang tunay na kanya,
bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ito mga kaibigan ay paralel sa pag-aaral ng Quran na naniniwala si Muhammad na si Jesus Christ ang salita na nagkatawang tao na galing mismo sa Panginoong Diyos. So ibig sabihin, ang salitang word dito ay hindi lamang isang salita na galing sa Panginoong Diyos, kundi ito ay isang identity, ang identity ng Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Isang actual na living person na naging flesh at naging human being. At ang pag-aaral na ito ay nakita ni Muhammad dahil mapapansin kasi natin, ang Quran ay napakarami nitong revisions dahil napakaraming mga contradictions na nasusulat sa Quran. Katulad na lamang nito na naniniwala sila na si Jesus Christ ay tao lamang. Ngunit nung nakita ni Muhammad, ayon na rin sa Sira International na kanilang pinag-aralan kung paano nasulat ang Quran, binabanggit dito na si Muhammad ay nakita niya ang turo ng mga Kristiyano na si Jesus Christ ay may divine nature, kaya idinagdag niya ito sa kanyang sulat sa Quran, not knowing siya ay nagpapasakop sa turo ng mga Kristiyano. At hindi niya napapansin na ang turo ng Islam ay unti-unting halos nagiging paralel sa turo ng mga Kristiyano na si Jesus Christ ay totoong Diyos at siya ay may divine nature. At tayo ay tumungo sa pangalawang teksto sa Quran. At dito natin makikita ang paralel sa sulat ni Apostol John na ang word na si Jesus Christ, siya ang binabanggit sa Quran na may divine nature. At itong babasahin sa Surah 4 ayat 171 o Surah chapter 4 verse 171. At ito rin makikita natin at mababasa natin sa tekstong ito na ang Diyos ay may tatlong katauhan dahil naniniwala ang Muslim na meron daw silang iisang Diyos lamang at ito ay sa Allah. Ngunit para bagang nagko-contradict ang kanilang mga sinasabi dahil mababasa rin natin dito ang Trinity. Sabi pa dito, people of the book, go not beyond the bounds in your religion and say not as to God but the truth. The Messiah, Jesus, son of Mary, was only the messenger of God, and his word that he committed to Mary and a spirit from him. Makikita natin dito at ipupus muna natin dito kung ating mapapansin, nababasa natin dito na si Jesus Christ, son of Mary, was only the messenger of God. Pag sinabing only, mga kaibigan, ay natatangi at katangi-tanging messenger. At kung ating mapapansin, kung si Muhammad ang kinikilala na messenger ng Islam, bakit sinusulat ni Muhammad na si Jesus Christ was only the messenger o katangi-tanging messenger ng ating Panginoong Diyos? Kung siya ang totoong messenger, ano naman ngayon ang trabaho ni Muhammad? Hindi dapat siya maging isang propeta dahil si Jesus Christ ang katangi-tanging messenger ng ating Panginoong Diyos. At kung ating ipagpapatuloy ang pagbabasang ito, the Messiah, Jesus, son of Mary, was only the messenger of God, and his word that he committed to Mary, and the spirit from him. So believe in God and his messengers, and say not, 3. Refrain, better is it for you, God is only one God. Glory be to him, that he should have a son. To him belongs all that is in the heavens and in the earth. God suffices for a guardian. Kung ating mababasa mga kaibigan, binabanggit dito na ang God the Father ay mayroong son. Ibig sabihin, hindi lamang siya iisa. At ito ay sumasalungat sa kanilang sinasabi na hindi tatlo kundi meron lang iisa. Ngunit kung ating makikita, nandito ang divine nature ni Jesus Christ. At naniniwala rin ang mga Muslim na binabanggit din sa Quran na si Jesus Christ ay na-conceive ng banal na espiritu. So ibig sabihin, naniniwala si Muhammad sa God the Father, God the Son,
at God the Holy Spirit. At ito ang isang napakatinding revelasyon na mismo ang Quran ang nagsabi at si Muhammad ang nagsulat nito. John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tunay nga mga kaibigan na si Jesus Christ, siya ang tunay na daan at katangit-tanging daan na walang makakapunta sa buhay na walang hanggan kung hindi dadaan sa Kanya. At binabanggit niya na kahit na ang Diyos Ama ay hindi pwedeng maging daan, sapagkat ang Diyos Ama, siya ang patutunguhan at si Jesus Christ, siya ang tanging daan. Kaya naman sa mga kaibigan nating Muslim, ang Allah ay hindi siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kundi si Jesus Christ lamang, at lalong higit hindi si Muhammad. Nawa ay masilayan natin ang buong katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesus, dahil siya ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa mga kaibigan nating Muslim. Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon na ikaw ang tanging daan patungo sa tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tulungan kami, Panginoon, na hindi malinlang at makita nawa namin ang buong katotohanan ng iyong dakilang pag-asa at dakilang pagmamahal sa pamagitan ng iyong banal na kasulatan. Tulungan ang mga kaibigan namin mga Muslim na masilayan ang inyong pag-ibig sa kanila, at nawa ay masunod nila ang tunay na daan patungo sa langit na bayan at patungo sa buhay na walang hanggan, na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Purihin ka, o Panginoon naming Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Hesus. Amen.